So para sa akin, ang binayaran mo dito yung UCA approved. Maglalakbay ako pag-usa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin to itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. What's up mga alien? So nang babalik tayo dito sa Quiapo, dito kay Rides Bicycle Shop. So nasa tabi ko si Java Silura 3. So meron tayo dito ng Real Talk and Unbiased Opinion. So magkano na nga ba ngayong 2023 si Java Silura 3? Pag-uusapan natin yan kung gusto pa bang bilhin si Java ngayong taon. Like, comment, subscribe. Let's go! Okay, quick budget muna natin si Java Silura 3. So yung frame nito, ang material na ginamit ay alloy and yung kanyang frame geometry, kitang-kita nyo naman dyan. Pa-aero type siya. So yung kinis nito, makinis na rin dito sa kanyang seat tube, head tube, down tube. Ayan, makinis na rin. Yung head tube ay tapered. Cable routing naman ito ay nasa kanyang down tube, left and right. So isa sa kanyang kanan. Dito naman sa left niya ay dalawa yung butas. Ito yung brake cable. Papunta sa likod, ito naman yung kanyang FD. So yung frame nito ay manipis lang sa kanyang down tube. Ayan siya. Parang safeguard na bagong bili. Sa taas naman, ayan, par-square naman siya dito. Parang si SpongeBob. So yung kinis nito, makinis na. Yung lagayan natin ng ulam, merong isa sa kanyang down tube, sa kanyang seat tube ay wala. So yung frame na binabay check natin, yung size niyan ay size 53. So medyo malaki yan. Ayan, kita-kita nyo doon. Size 53 yung binabay check natin dito. Yung Silura 3 na nakalagay, meron dito parang logo ni Cobra Commander. Yung FD na ginamit, ito ay Dika. Ayan. So ito ay naka-brace on siya dito, hindi siya yung naka-clamp type. Dito naman ay 50, 34. Decaf naman yung ginamit. Ito ay Halotech. Meron lago sa papunta sa mundo nila Eugene. And yung chain na ginamit naman ay KMC 11 speed. So magandang klase na rin yung ginamit. Nakalagay dito, aluminum high-end technology, advanced aerodynamic shape, and superior quality frame construction. Yung RFD naman ay medyo maliit lang to. Ayan. RFD niya ay wala siyang specific na nakalagay, pero yung ganyan ay decaf. Ayan, basta ganyang logo ay decaf yan. Sprocket naman, ito ay 11 speed, cassette na rin, 11, 28 teeth, 11 speed dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, ang pinakamaliit ay 11, pinakamalaki naman ay 28 teeth. Yung hubs naman ito ay alloy and seal bearing. Spokes naman niya ay 24, 4, 8, 12, 16, 20, 24 mga L. Rim naman niya ay double wall alloy. Ito ay decaf na rin yung ginamit. And yung kanyang gulong ay ZST ZAR 700 by 25C. Yung ginamit sa kanya. Ito ay nakapares na valve na rin. Sa likod, 140mm rotors and 6 bolts. Naka-quick release na rin siya dito. And naka-flat mount yung kanyang brake caliper sa likod. Dito naman, yung kanyang seat post ay alloy pero nakasagad siya dyan ngayon. Ito ay stock lang to. Huwag natin tindihin to. So yung upuan niya na ginamit ay decaf na rin. Ayan. Yung fork naman, hindi to alloy. Ito ay carbon T800 yung ginamit dyan. So, hindi ko lang sure kung tapered din yung carbon na fork na nakalagay dito. Wheel set sa unahan, 4, 8, 12, 16, 20, 24 din yung spokes. Double wall alloy din ang rim. Naka-pares na valve din dito. Decaf, katiba pala yung ginamit sa kanyang rims. And naka-CST ZAR 700 by 25C. Headset naman ito ay walang brand pero seal bearing na yan. And yung kanyang stem medyo mahaba to, 90mm, clamping sa 31.8. Drawbar naman niya medyo may pagka-flat dito pero hindi siya yung literal na pang-aero, yung sobrang payat. Dito lang yung flat niya, meron siyang palm rest. And alloy na rin yung ginamit dito, 420mm. So yung timbang ito, yung kanyang brake and shifter naman siguro doon sa pagtimbang ay last time. Dika. Ito ay around 11. So parang decaf na rin yan. Si Java Silura 3. So punta na tayo sa ating Real Talk and Unbiased Opinion dito sa bike na to. Okay, ano nga ba masasabi ko dito kay Java Silura 3?
Ito, ang presyo na ngayon ay 28,500 pesos dito kay Rides Bicycle Shop sa Quiapo. Nung na-budget ko to, pumapalo to ng 28 to 30,000 pesos. So parang in a span of 1 year mahigit, ang late lang na binaba ng presyo niya. Siguro depende rin sa bike shop. Ito rin kasi yung bike na kapag binili mo, matagal ka nang hindi mag-upgrade. Although, hindi ako familiar sa quality ng Dika, halos lahat ng parts niya ay Dika. Kasi hindi naman siya magiging UCA approved kung cheap lang yung nakalagay na pera sa kanya. Ito kasi ay UCA approved na rin. 28,500 pesos yung price na ngayon. Halos wala ka nang i-upgrade ng matagal. Kung gagawin nyo tong rim brake, tignan natin, hindi siya pwedeng gawing rim brake. Wala siya dito sa harap. Wala rin. So ito si Java Silhouette 3 ay pang disc brake lang talaga. Yung timbang nito ay around 11 kg. So para sa inyo ba? Mabigat ba para sa isang aero yung 11 kg? Comment down below. So yung fork nito ay okay na rin. Carbon T 800. Palag-palag na rin yan. Siguro nasa gumagamit na lang din yung quality nito ni Java Silhouette 3. Ito ay naka-halotic na rin. 2x11 speed. Para tong si 105, no? So kung gamit nyo ay Java Silhouette 3, ano bang mas prefer nyo? Si 105 ba ng Shimano o si Decaf? Bigyan nyo kami ng feedback tungkol dito sa shifting and brake ni Java Silhouette 3. Kung nagtatanong kayo kung pwedeng gawing rim brake to, hindi pwede. Ayan, wala siyang lagayan ng rim brake dyan. Sa likod and sa unahan ay wala rin. Ito ay naka 700 by 25C. So sapat na rin yung gulong niya. Palalaparin pa ba natin yan? I think hindi na. Mas okay na yan. And dito naman 140mm. I think sa unahan is ganun din. Quick release na rin naman siya dito. Hindi lang siya naka-cable na actuated hydraulic. Siguro kung ginawa nila tong cable actuated hydraulic, mas magmamahal pa siguro to. Yung frame geometry niya ay aero na rin. So sa halagang 28,500 pesos, magkakaroon ka na ng bike or aero bike na UCI approved. Kasi kailan lang nagkaroon tayo ng Real Talk and Unbiased Opinion kay Kespor Ultimate Aero, yun ay around 25,000 pesos. So parang 3.5 lang yung difference. Sa 3.5 difference, ito ay naka-UCI approved na rin. So wala tayong nakikitang halos na ano sa kanya, negative, no? Kasi nga, yung pesa niya ay halos lahat sa kanya ay alloy na rin. Siguro yung negative ko lang dito ay yung Decaf. Ayan, yung quality ng shifting nito and braking ng Decaf and Dika. Kasi hindi ako familiar dito. So kung ganito yung gamit nyo na brake and shifter, Decaf FDRD and Dika yung kanyang brake, comment down below kung maganda ba yung shifting and brake niyan. So yung upgrade nyo dito, I think yung tuhod nyo na lang, dahil yung mga pesa niya ay okay na rin naman na. Sa 28,500 pesos mo, meron ka ng aero bike na naka-UCI approved na rin. Pero mas maganda sana kung maglalabas sila ng latest model nito, maglabas sila ng Shimano 105 version, yung FDRD and yung kanyang STI, para merong pagpipilian yung tao. Meron pang nilabas to na Java Lampo yata yun, latest version yata ng Java Silhouette 3. Pero ngayon, hindi ko na nakikita sa mga bike shop. Ito na lang yung nakikita ko na madalas, Java Silhouette 3. So yung piyesa nito, tingin ko naman ay palag-palag na rin. Halos wala ka lang papalitan dito. Kung mahilig ka sa Shimano, siguro palitan mo na lang, gawin mong Shimano 105 yan. I-upgrade mo na lang yung tuhod mo bago ka mag-upgrade dito. So para sa akin, sa 28,500 pesos dito, mas okay sana kung around 27 to 26,000 pesos ibaba nila sa mga ganong presyo, since hindi naman siya naka 105. Wala kasi tayong ideya sa presyuan ng mga Decaf na yan and sa quality niyan, kung maganda ba yung shifting ng Dika. So comment down below, please, bigyan nyo kami ng ideya kung maganda ba yung shifting ng Dika. So para sa akin, ang binayaran mo dito yung UCI approved mostly sa gantong aero bike na Java Silhouette 3. Si Java Silhouette lang kasi yata yung madalas kong makita na UCI approved na aero bike and road bike.
Ayan, yung mga na-budget natin kasi ay hindi mga naka UCI approve. Ayan. So para sa akin, 28.5, pwedeng i-consider to. Pero kung nagtitipid kayo, pwedeng i-consider si Kes4 Ultimate Aero na around 25,000 pesos na lang ngayon. Or si Sunfeed Mars na around 25,000 pesos. So yung presyo niya ay hindi na rin ganun kasama, hindi na siya pumalo ng 30,000 pesos kasi nung pandemic, pumalo siya ng almost 30k si Java Silura 3. Naging mabenta rin to sa market nung panahon ng pandemic. As wala ka ni upgrade. Pansin ko lang dito, isa pa, medyo mataas yung kanyang stem dyan. Ayan, aero siya. So siguro hindi na pinutulan yan. Nasa rider comfortability na lang yan. Kapag bilhin nyo, pwede nyo babaan, putulan dito. Bawasan nyo yan kasi masyado siyang mataas talaga. So comment down below kung pareho tayong sentimiento para sa isang aero para masyadong mataas. Yung fork niya dyan, hindi pa napuputulan to. Yan, hindi ka makapag-aero position kung ganyan. Kahaba yung fork niyan. Carbon T800, yan lang yung carbon sa kanya, palag-palag na rin yan. Dito, semi-aero, I think. Ayan, hindi siya yung full aero talaga. Ayan. So, meron siyang palmers dito, hindi siya yung malapad tulad sa mga aero na nakita ko doon. Clamping 31.8. So, babawasan mo na lang yan kung mahaba masyado. Siguro gawin mong 50 to 60 mm. So, nasa sa'yo na lang yan. So, ano masabi niyo dito kay Java Silura 3? Okay na ba sa inyo yung presyong 28.5? Para sa akin, mas okay sanang mababa nila ng konti. Pero, you get what you paid for. Kasi nga, ito is naka-UCI approved na rin. Pero para sa akin, mas pipiliin ko pa rin si Kes4 Ultimate Aero kaysa dito kay Java Silura 3. So, kayo, sino pipiliin nyo? Java Silura 3? O si Kes4 Ultimate Aero? Or si Sunfeed Mars sa ganitong presyuan, no? So comment down below, like, comment, subscribe, so be it. I love you all. I'm signing up.